So as of 10 PM nga po, huling lokasyon ng bagyong si Tino ay nasa may katubigan po ng Araceli sa lalawigan ng Palawan. Taglay ni bagyong Tino ang pinakamalakas na hangin na umaabot po ng 120. So ito po siya ngayon nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 165 kilometers per hour. At ito ay kumikilos, mabilis na po itong kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Nagkaroon na po ito ng 6 na landfall, no? Una po dito sa May Silago, Southern Leyte, at sumunod po sa Borbon, sumunod ay sa Sagay, pang-apat sa San Lorenzo, Guimaras, pang-5 sa Iloilo City, at kaninang 7:30 PM tumama po yung sentro ng mata ng bagyong Tino sa bayan ng Magsaysay sa lalawigan ng Palawan. Posibleng magkaroon pa ito na isa pang landfall kung sakaling tatama po ito sa isa pang isla somewhere po dito sa may northern part ng Palawan. Samantala, minomonitor din natin yung bagyo po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Halos 1,795 kilometro po ito silangan ng northeastern na Mindanao. Sa pagtatapos po ng update ko ay magbibigay po ako sa inyo ng posibleng track nitong bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan kasi natin na papasok po yung bagyo sa labas ng PAR bandang weekend po, posible po Sabado. Samantala, narito po yung ating latest track ng bagyong Tino. Makikita po natin, ito ay patungo na dito sa may northern part ng, nandito na po siya sa may hilagang bahagi ng Palawan. At bukas ng umaga, ito po ay nasa may El Nido na sa Palawan. Pagdating po ng gabi ng Miyerkules or bukas, ito po ay nasa 405 kilometro na kanluran ng Coron sa Palawan. At kinabukasan naman po or sa Huwebes ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya mag-ingat po lalong-lalo na itong nasa northern part ng Palawan dahil ito po yung ating inaasahan na muling or maapektuhan nitong bagyong si Tino.